Magandang umaga po sa ating lahat. Masaya po ba tayo? May galak po ba tayo? Yun po yung mensahe natin ngayon. Yan po. Ano nga po yung title? So, masusuri po sa pamagitan ng mensaheng yan, yung galak po natin na nararanasan ngayon o ng mga nagdaang panahon. Kanina po habang kumakanta po tayo, alam niyo po yung nakikita ko po yung habang kumakanta tayo, yung sinasabi po natin sa ating amang Diyos, Ama, di ba yung anak, pag may hiningi sa ama, binubulay yung tatay, ang pugi mo, tay ang gwapo mo, tay ang payat mo ngayon, tay ang lakas mo ngayon. Yun po yung nakikita ko habang umaawit po tayo. Pero alam niyo po ba kung anong sinasagot ng ama? It seems, habang kumakanta, nakikita ko po, akit sa sarili ko, binubulak ko lang po yung ating tatay, yung ama po natin sa langit. Pero sinabi po niya kanina, mababaw lang naman yung yung kaligayahan ko. Sinabi po ng ama, yung nasa langit, mababaw lang. Habang umawit po tayo, nakita ko po, nagmimelt po yung puso ng ama. Nagagalak po siya sa mga awitin. Sabi nga po ng ama, yung mga anak ko, yung aking tunay na kagalakan. Sino po yon? Tayo po. Habang umaawit po tayo, aliw na aliw ang Diyos sa awitin. Kahit po nararamdaman ko, parang binubula ko lang yung tatay ko ngayon sa mga awit na yun. Pero sabi niya, ang babaw lang ng kaligayahan ko. Ikaw na umaawit sa akin ngayon. Amen po. Napakabuti po ng Diyos at napaka-bless po natin. Tinatanggap po ng Ama ano man yung awitin na ginagawa po natin. Sabi nga niya, my heart melted when you sing a song for me. Sobra pong napuno po yung puso ko ng galak. Na kahit tayo, seryoso man o hindi seryoso sa pag-awit natin, tinatanggap po yun ng Ama at binababa po niya yung kanyang sarili para maabot po tayo. So yung aking pong mensahe ngayon, hindi po yan bago. Kung nagre-review po kayo ng mga mensahe ni Pastor, yan. Mensahe na po niya yung nakaraang taon. Yung nag-review, alam po niya kung kailan yan inimensahe. So nakaraang taon po yan ng ating espesyal na gawain po natin. So pag nag-review ka, alam mo, yung mensahe na yan, yun po yun. Joy of your salvation. So, meron pong dalawang kagalakan sa mensaheng yon. So, yun po. Nga po, basahin po nga natin sa English. Psalm. Sa Tagalog po. So, yung verse po na yan, about po kay Haring David. So, nga po yung awit na, yung mensahe ng awit 51:12 ay patungkol sa buhay ni Haring David. So, si Haring David po, siya po yung mayaman at makapangyarihan sa kanyang kapanahunan. Subalit, ayon po sa mensahe, siya po ay kneel down and pray to God. So bakit po? Bakit po siya lumuluhod at nananalangin sa Diyos?
Ano pong nangyari? Sabi nga po, si Haring David, hari po siya. Mayroon po siyang kaharian na pinamumunuan. Sabi nga po, sapagkat nagkaroon po siya ng takot. Nagkaroon po siya ng takot at mawala po sa kanya yung kanyang kaligtasan. So sabing, joy of your salvation. Natakot po si David na mawala yung kanyang kagalakan sa kanyang kaligtasan. So, sabi nga po, alam po niya na yung tao, dalawa lang yung kapupuntahan. Ano po yon? Langit at impyerno. So, sabi nga po, bakit po natatakot siya? Sapagkat araw-araw ng kanyang buhay, siya po ay nagkakamali at nagkakasala. Kayo po ba? Pag nagkakamali po ba tayo at nagkakasala, wala po ba yung question sa ating mga sarili? Ligtas pa ba ako? Ba po? Kasi, lagi akong nagkasala, lagi akong nagkakamali. Katulad po ni David. Sabi niya, mayroon pa ba akong galak sa aking kaligtasan? Sabi, that's why he knelt down and prayed to God. Na sinabi po niya, ang galak na dulot ng pagliligtas mo sa akin, ibalik mo palagi. Sabi mo po, lahat ng tao ay living for joy. Believers, Kristiyano ka man, born again ka man, ikaw man ay hindi mo nanampalataya, ikaw ay nabubuhay para saan? Sa tinatawag na kagalakan. Kung wala kang kagalakan, ano pong mangyari sa atin? Para tayong mga buhay na, wala tayong lakas para gumawa ng mga bagay na maging matagumpay tayo. Kahit yung yung mga unbelievers, naghahanap po sila ng kagalakan, yung tinatawag na kaligayahan. Kasi kung wala pong kaligayahan sa mga ginagawa po natin, magsosurvive ba po tayo? Hindi. Diba po? So, lahat ng tao ang kanilang mga buhay ay, sabi nga po, para sa tinatawag na kagalakan. Looking for the joy or living for the joy. Subalit, ang halos karamihan sa lahat ng tao, ang hinahanap o natatagpuan po nila ay tinatawag na lower value ng kagalakan. Ibig pong sabihin nito, ito po yung tinatawag na unang kagalakan. Sabi nga po, example ng mga unang kagalakan. Meron kang bahay na mansyon. Nagagalak po ba tayo pag may bahay tayong mansyon? So, unang kagalakan po, nagagalak. Pag naging luma na, ano pong mangyari? Hindi na? Masaya. Kung karoon ka na bagong kotse, nagagalak ka. Pero pagkatapos maging luma, anong nangyari? Hindi ka na masaya. Papalitan mo na naman ulit ng bago, bibili ka na naman ulit, ibenta mo yung luma. So, ibig pong sabihin ng unang kagalakan ay, siya po ay limitado lamang. Mga mga gamit, mga bagay na narito sa mundong ito. Sabi nga po ng Ama, kinakalawang, nawawasak, nasisira, at hindi nagtatagal. Kaya yung ating kagalakan, yung ating kaligayahan, hindi rin nagtatagal. Sabi nga po, lure joy. Bakit po? Lower value of joy. Sapagkat ang unang kagalakan ay ang mga bagay na meron tayo. Doon tayo nakokontento at nasasatisfy. So, yung ating pong subtitle ay dalawang kagalakan. So, pag sinabi pong kagalakan, dadako po tayo sa kwento ng alibughang anak. So, yun po, basahin po natin. Lucas. Sabay-sabay po. Lucas. So, isa pa po. Lucas 15:17.
So, alam na po natin yung kwento ng alibughang anak. Umalis siya sa kanyang tatay, kinuha niya yung kanyang mana at nilustay niya. Pagkatapos nung lustayin, naubos yung kanyang mana at ano pong nangyari? Kahit yung kanyang sarili ay hindi na kayang pakainin. So, sinabi doon sa Lucas 5:17, anong sinabi? Nakapag-isip-isip na siya. Nung siya'y nagutom o nawala na yung lahat ng meron siya. Sabi nga po, come into his senses. Hindi po yan bago sa atin. Luma na po yan. So, sabi nga po yung anak, bumalik muli sa ama. So, focus po tayo sa bunsong anak. Sabi nga po, siya po ay nagrebelde sa ama. Nung siya'y bumalik, kailanman hindi siya sinumbatan ng kanyang ama. O nabanggit man lang yung kanyang pag-alis o kanyang pagre-rebelde. Ano pong ginawa ng ama? Tinanggap po siya. At hindi lang siya basta tinanggap, binigyan po siya ng, party. Nakita niyo po yung kwento ng alibughang anak. Magkaroon ng celebration sa kanyang pagbalik. So, tanong, aling kagalakan po ba ang tinutukoy dito sa tinatawag na alibughang anak? Unang kagalakan po ba o pangalawang kagalakan? Unang kagalakan po ba? Yung meron, nung bumalik yung anak, yung kanyang nakita sa kanyang ama? So, pangalawang kagalakan. Ano po? Sabi nga po, yung bunso, bago pa siya umalis sa kanyang ama, sa piling ng ama, lahat ng bagay o sitwasyon, okay po siya, masaya po siya. Kasi bago po siya umalis, kumpleto po yung kanyang buhay. Wala siyang pag-aalala. Bakit? May tatay siya eh. Tayo po pag may, yung mga anak po natin, kung may kailangan, ganun lang. Ma, o di ba? Mag-alala ba silang wala tayong bigas? Mag-alala ba silang wala tayong uulamin? Hindi. Sabi, ma, may project ako. Ma, may bayaran ako. Ganun lang yung kanilang mga kamay. So, ganun din po yung anak, yung bunsong anak nung siya nasa kanyang ama. So, ang tanong, para po sa atin, bakit po tayo nagsisimba? Bakit po tayo pumupunta sa church? Para po ano? Para ma-bless? Para gumaling? Para ma-comfort? At isa po sa mga dahilan kung bakit tayo nagsisimba, para makapunta tayo sa tahanan ng Ama. Makapunta sa langit. So katulad po ng alibughang anak, yung sitwasyon natin na mga anak ng Diyos, masaya po ba tayo? Sus, sabi nga, sa piling ng Ama, merong kasayahan, merong kagalakan. Sabi nga po doon, tuwing pumupunta po tayo sa church, nabibless po tayo. Kung mayroon tayong mga dinadalang kabigatan, lagi po yung testimony, napagaan. Nagkaroon ng kagaanan po yung ating mga buhay. Bakit po? Ano pong nangyari? Pinagpapala po tayo at nakakaranas po tayo ng tinatawag na contentment o satisfaction. Tinatawag po itong unang kagalakan. Yo po. Kita nyo po, yung na-bless ka, yung naging masaya ka, po, sabi nga po, ay, blessed na blessed talaga ako nung nag-church ako. Even yung salita ng Diyos, na-blessed po ako. That is first joy. Ito po ay tatawag na unang kagalakan. Katulad nung alibughang anak, nandun siya sa piling ng Ama. Nakaranas din po na siya ng unang kagalakan. Bakit po siya umalis? Bakit po siya umalis sa Ama? Although nakatanggap po siya ng unang kagalakan. Bakit po umalis? Satisfied at kontento. Sabi nga po, wala pong mali kung tayo po ay mayaman.
Wala pong mali kung malusog po tayo. Wala pong mali kung marami-rami tayong ari-arian at pinagpapala tayo ng marami. Wala pong mali. Kasi pangako naman po yan sa atin ng Diyos. Anong sabi niya sa Matthew 6:33? Yun sa dulo. Ibibigay ko ang lahat ng yan. Pangako po yan ng Diyos na dapat po sa atin lahat ay mayroong pagpapala. Hindi po yun mali. Ang problema po, sabi nga po, wala po tayong malalim na relasyon sa Diyos. O sabi mo nga po, wala po tayong malalim na pakikipag-ugnayan. Kanino? Sa nagbigay po sa atin ng blessing. Sabi nga po doon, wala tayong malalim na relasyon sa ating Ama. Yung nagpala sa atin, na sabi mo, ano sinabi po natin palagi? Thank you, Lord. Thank you, Ama. Sapagkat pinagpapala mo ako, binigyan mo ako ng buhay, binigyan mo ako ng kaligtasan. Hanggang doon lang po tayo. Nga po, at balang araw, siya po ay ating kakalimutan. Paano ko po nasabi yon? Mas unahin pa po natin mag-SM eh. Kita niyo po? Kasi katagpuin yung Diyos. Punta po sa SM, punta sa birthday, punta sa family reunion, ano yung paligo? Outing. Why? Bakit? Satisfied ka na, okay lang. Hindi ako a-attend. Okay lang. Hindi ako dadalo. Meron na akong mga may kotse na ako, kaya mapunta ng SM. May bahay na ako, mayaman na ako. Ano po, kung wala tayong malalim na pakikipagniig o pakikipagrelasyon kanino sa nagpala, sa nagbigay sa atin, sang araw, aalis po tayo. Nakakalimutan po natin, linggo pa lang ngayon, sis. Ay, oo, linggo po. Kala ko Sabado. So, inuuna po natin yung ating mga sarili. Totoo po yan. Birthday po ngayon ng anak ko, hindi po na ako magsisimba. Kasi maghahanda po ako. Magluluto po ako. So, yun po ibig sabihin nun, wala kang malalim na pakikipag-relasyon. O kung may trabaho ka, may meeting po kami ng Buskos Linggo. So, ano po, bakit po? You have been satisfied and contented of what you have. That is first joy. Kontento ka na eh. Wala ka nang kakailanganin. Pero, sabi nga po dito sa mensaheng ito, hindi mo naisip. Hindi ka nakapag-isip katulad ng alibughang anak. Hindi ka come into your senses. Na yung nagpala sa'yo, naghihintay sa'yo. So, example, may tinutulungan po tayo. Sabi nga po, binigyan po natin ng pabor. Tapos sinabi niya sa'yo, salamat ha. Pagkatapos, nagkita kayo nung dumating yung isang linggo, kinalunisan nagkita kayo. Aba, dinaanan ka lang. Para kang hangin na hindi niya nakikita. Okay po ba yon? Nung isang linggo lang, tinulungan mo, binigyan mo ng pabor, tapos ngayon, kasalubong mo, parang kaluluwa ako na dumaan Akala mo, hindi ko siya natulungan nung nakaraan. Kaya nga po, hindi mo lang na-acknowledge, huy, kumusta na po kayo? Kayo na po di ba po kayo po yung tumulong sa akin nung nakaraan? Salamat ulit po
Ganon po ba yung ginagawa natin sa Ama? Ayan po, yung mensahe po ngayon is about searching the joy. Pakasuriin po natin sa ating mga buhay. Katulad ba tayo nung binigyan natin ng pabor? Pagkatapos, ay hindi, pupunta po ko sa SM ngayon. Ayan po, wala po siyang pagtanaw ng utang na loob. Bihira po yun sa atin. Sa mga Pilipino, ano po yan? Attitude na po natin. Pag binigyan ka ng ulam, ibigyan mo rin ulit. Di ba po? Yan po yung tanaw na utang na loob. Tanong! Ginagawa po natin ba yon sa ating Ama? Na nagpala sa atin ng maraming taon na. Ba, sinabi ko nga po dito sa atin tuwing sa Miyerkules prayer meeting, balikan natin yung nakaraan nating buhay sa kayon ngayon. Kakaiba na yung buhay po natin. Dati, noodles pinagsaluhan, pero ngayon, doble-doble, marami na tayo. Kita mo po, nakikita sa mga ano natin, sa mga physical, pinagpala po tayo. Totoo po yun. Kahit balikan natin yung mga nagdaan nating buhay, dapat po ang Diyos sa kanyang mga salita. Pinapatunayan po niya ito sa pamagitan ng buhay po natin. Sabi po, why King David, kneel and pray to God. Restore me, the will is there to sustain me. Bakit po nananalangin po si Haring David? Ayaw po niyang mawala. Sabi nga po, sapagkat nakita po niya sa buhay niya na unti-unting nawala yung galak sa puso niya. Hinihila po ito pababa doon sa mga bagay kung anong meron siya. Nasi-search po ba natin? Na kung pumunta po tayo dito sa church, it seems wala na tayong ano. Ha? Mayroong galak. Pero sabi ko nga kanina, parang ano na lang, pag aliw-aliw na lang yung para sa Diyos. Nakikita ko po yun sa sarili ko. Parang binubula ko na lang yung tatay ko. Ang sakit po ng nararamdaman ko. Ay ko, tatay ko. Pero yung sagot niya, mababa ang kaligayahan ko. Ikaw yan na kumakanta. Napakabuti po ng Diyos sa atin. Sabi nga po ni kay Haring yung joy of His salvation, unti-unting nawala sa kanyang puso. At yung mga nakikita niya kung anong meron siya, nararanasan niya, nararamdaman niya, na unti-unti itong, sabi nga parang ino-overcome yung kanyang buhay. Sabi nga, kaya, alam niya na one day, mawawala po ang lahat ng ito. Kung hindi niya, hindi i-restore ng Diyos yung kanyang joy of salvation. Kaya nga po siya ng manikluhod, nananalangin, Ama, ibalik mo sa akin araw-araw ng aking buhay. Yung tinatawag na kagalakan sa pusong ito. Sa tinatawag na kaligtasan. So, Lucas 15:22, yun po yung ginawa ng Ama. Basahin po natin. So, yan po yung tinatawag na second joy. Pangalawang kagalakan. Nung nakita nung Ama yung anak, sabi ko nga kanina, hindi na siya nagsabi pa na kung ano-ano. Bagko sinabi niya sa kanyang mga lila, sige, isuot nyo na, suotan nyo na siya. Sabi nga po ang Ama, wala po siyang pakialam sa ginawa ng kanyang anak. Bakit po? His son is his true joy. Yun po tayo.
Yung kanyang anak ay ang tunay na kanyang kaligayahan. Sino po ba yung anak na to? Yung alibughang anak na to? Tayo po. Nais po ng Ama sa mensaheng ito ng alibughang anak, makita po natin at ma-realize na ang kagalakan ay wala po sa kung anong meron tayo ngayon. May bahay ka, may kotse ka, may pera ka, may negosyo ka, may trabaho ka, manager ka sa trabaho, boss ka sa trabaho. Nasaan po ba ang kagalakan? Na kanino po ba? Yung tunay na kagalakan sa nag-iisang nagmamayari. Sino po yon? Ang ating amang Diyos. So, ipapaliwanag ko po sa pamagitan nito. So, before, sabi ko, nung tayo po ay makasalanan pa, tayo po ay mga kaaway ng Diyos, at nung tinanggap po natin si Kristo, tayo po ay naging adopted, at naging born again, at maging child of God. So, pagkatapos po tumanggap tayo, pagkatapos po niya naging anak po tayo ng Diyos, ano po yung tinanggap natin? Meron po ba tayong tinanggap? Siyempre, yung mga pagpapala. Yung mga, sabi nga po, yung tinatawag pag-ibig, joy of love, joy of care. Natanggap po ba natin yan? Love, joy of care, and joy of comfort, kahit ngayong oras na ito, kinomfort po tayo ng Ama. That is kind of joy. Po, at ano pong sinabi natin? Pagkatapos po natin matanggap yung tatlong yan, joy of blessed, love, care, and comfort, ano pong ginawa natin? Ano pong sinabi natin? Wala po tayong sinabi? Yes. Salamat po, Ama. Thank you, Lord. Thank you, Father. Sabi nga po, subalit po ang ibig po sa nabuo. Sabi nga po, nagpasalamat. Sa tingin nyo ba buo na yung ating kagalakan? Sabi nga po, ibig pong sabihin ng lahat ng yan, joy, love, that is, unang kagalakan. So ano po yung kulang? Ano po yung kulang dyan? The joy of Father itself. Ay po, sa buhay po natin, lagi pong nating naranasan na meron tayong kulang sa ating puso. At hinahanap po natin yan. Yung mga anak ng Diyos na hindi nakakatagpo ng kulang, saan nila hinahanap? Sa labas. Naging sila? Lulubog, lilitaw. Simba ngayon, absent bukas, simba sunod. Bakit po? Hinahanap muli na yung kulang. Kaya nga po, ano ang kulang? Yung tinatawag na second joy. Yung pangalawang kagalakan. Ano po yung pangalawang kagalakan? Kaya nga po, the joy of Father itself. Walang ibang pangalawang kagalakan kundi sino? Ang Ama lang. Sabi nga sa akin ng Ama, you have joy of serving God. You have joy of trusting God. You have joy of share the word of God. You have joy of helping others. You have joy. Sa lahat ng ginagawa mo sa activities, you have joy. But one thing yung kulang. Yun po yung kulang. The joy of Father itself. Ano po yung solusyon para makamit po natin yung kulang? Alam nga po ng Ama,
encountering. Kaya nga po, with Father God, make us have the second joy. So that ang lahat ng nagtataglay ng second joy, sabi nga po, yung lahat ng mayroong second joy, automatic po yan, offer their life to God. Wala nang iba. Wala nang nilalaman. Yung kanyang puso at isipan. Nung Miyerkules sinabi ko po, sabi nga ng ama sa akin, makikita mo lang yung dahon na nalaglag, yung brown, yung patay na, naiisip mo ang Diyos. Makita mo lang yung kapitbahay mo na galit na galit. Maiisip mo ang Diyos. That is the kind of joy na meron po tayo na dapat magtaglayin po natin. Ay nga po, yung second joy, yung pangalawang kagalakan, sabi nga nyo, will not, sabi nga po, hindi po siya nadidestroy by the difficulties. Hindi siya nawawasak sa anumang mga paghihirap, mga suffering, mga pagdadaanan, mga pagsubok. Ay nga po, all the time, anumang sitwasyon ng iyong buhay, ikaw ay masaya. Sabi nga na pastor sa preach na to, yung meron second joy, baliw na. Baliw. Ay nga po sa atin, paano ka maging masaya kung yung buhay mo ay wala, naghihirap pa? Kaya nga po doon, laging masaya at meron tinatawag na kagalakan at kapayapaan. No worries. So another story po, para po sa second joy. Basahin po natin. Sabay-sabay po. So, isa pa po. Ay, hindi na po. So, yun po yung buhay ni Apostol Pablo. So, alam na po natin yung buhay ni Apostol Pablo. Maraming beses na po ito na-preach o na-explain sa atin. Sabi nga, sa una po, sabi nga si Apostol Pablo, nang siya ay naging apostol, mayabang pa po siya. Ay, apostol ako. Hindi tao nagturo sa akin. Sino? Si Kristo mismo. Sa pangalawa po, sabi nga po, nung naranasan niya ang Diyos, na-encounter niya ang Diyos, ano sabi? Ako yung maliit sa lahat ng apostol. At yung sumunod po, nung na-encounter, after 19 years, sinabi niya, ako yung pinaka-hamak. At sa kahuli-hulihan, sinabi po ni Apostol Pablo, ako na yung pinaka-masama na ililigtas ni Kristo. Sabi nga po sa buhay po ni Apostol Pablo, tinataglay po niya yung tinatawag na pangalawang kagalakan. Sabi nga po yung takbuhin po ni Apostol Pablo, nalalaman po natin, sabi niya, lumaban po siya ng lumaban. Pero sinabi po ng Diyos sa kanyang buhay, kung hindi niya tinataglay yung tinatawag na unang kagalakan, hindi siya kailanman magtatagumpay. So, ang katagumpayan po natin ay nasa pangalawang kagalakan. So, isa pa pong, ba't ko nilipat? Paano ko siya balik? Ayun. Paano ko siya ibalik? Sa Job. Job
1, 2, 3. Ah, ayan. So, yung pangalawang story po ay ang buhay ni Job. Basahin po nga natin. Sabay-sabay po tayo. Sige po, Job 1, 21, 22. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad ang akong babalik sa lupa, si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang naang babawi, purihin si Yahweh. 22, sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Purihin po ang kanyang mga salita. So si Job po, siya po yung pinaka-mayaman. Subalit alam mo po natin yung kwento. Nawala po ang lahat sa kanya. Pinatay yung kanyang mga anak, kinuha yung kanyang mga alaga. Kahit po yung asawa niya, itinakwil po si Job at siya po ay nagkaroon po din ng sakit sa balat. At naging po si Job? Palaboy. Nawala po ang lahat sa kanya at wala pong natira sa kanya. So halimbawa po, lulugar po tayo sa buhay ni Job. Nawala po yung ating pamilya, yung ating mga anak, yung ating kayamanan, kung ano pong meron tayo. Takot po kayo? Natatakot po ba? Wala lahat. Zero balance. Lulugar po tayo sa buhay niyo. Walang trabaho, tambay, walang makain. Naging taong grasa. Hanggang taong kalye na lang. Lulugar po tayo sa buhay ni Job. Wala po lahat. Ano pong sasabihin natin sa Diyos? Ano pong sasabihin? Ano pong tanong sa Diyos? Ay, bakit naman? Ganun po ba ang tanong? Mga ayoko mangyari. Sabi nga po, subalit si Job, ano po yung kanyang pagtatapat o yung confession po niya? Ano ko sinabi dyan? Ikaw yung nagbigay, ikaw yung kukuha. At hindi niya sinisi kailanman ang Diyos. Sabi niya, nangyari man yan, okay lang. Masasabi po ba natin yan? Na okay lang po, Ama, kahit kuhanin mo na lahat. Kahit nasa kalye na ako, kahit taong grasa na ako. At pag pumasok ka, hindi ka pinapapasok sa church. Okay lang po. Sabi na naibilin, oo daw. Nakita niyo po yung buhay ni Job, buhay ng alibughang anak, buhay ni Apostol Pablo. That is example of the second joy. Sabi nga po, bakit po hindi niya sinisi ang Diyos ni Job? Bakit po? Sabi nga po, he trust God. Nagtitiwala siya sa Diyos. Sa sinabi niya, ikaw naman yung nagbigay niyan sa akin. Ikaw naman may-ari niyan. Ikaw rin yung kukuha. Ibig sabihin, kung anong meron siya, hindi niya pag-aari. Wala siyang pag-aari. Kahit kuhanin tayo po ba, masabi po ba natin, pag kinuha sa atin ngayon yan? Wala po kang pag-aari. Sige, kunin po niyo yan. Kaya po ba sabihin sa Diyos, pag kinuha, yak po tayo, tsak yun. Di ba po? Subalit po sa mensahe pong ito, tinuturuan po tayo ng Diyos. Pinasabi nga, come into His senses. Dapat makapag-isip-isip ka na bilang anak ng Diyos.
O, tinatanong po tayo sa mensaheng ito. Ano po ba yung makapagbigay sa inyo ng kaligayahan? O saan po ba nakadepende yung ating mga kagalakan? Sa anak po ba nating successful na sa buhay? Nakakabili na ng magarang sasakyan, magarang bahay, may pera na? O sa buhay mo ba na may negosyo ka? Naliligayahan ka na, nasasatisfied ka na, okay ka na? Meron ka ng ipon sa bangko, may savings ka na? Saan po ba nakadepende yung ating mga kaligayahan o kagalakan? So sa buhay po ni Job, binigyan po niya tayo ng challenge. Tinatanong ko po siya, ano ba itong ng challenge? Di ba? Challenge po, hinahamon po tayo. Nakita niyo po yung buhay ni Job. Nung pagkatapos ng lahat ng yan, ano pong nangyari? Binalik ng Diyos, doble, triple, sobra-sobra yung binalik. At yun yung pangako ng Diyos. At ganon din po tayo. So, meron po tayong dalawang kagalakan. Nasuri na po ba natin sa oras na ito? Kung ano pong kagalakan meron tayo? Nasuri na po ba? Meron na bang nakapag-isip-isip? Ano ba yung kagalakan na meron ako? Ako po nasuri ko na po. Although sinabi po ni Pastor ng mensaheng ito, natutuwa po siya sapagkat merong mga anak ng Diyos na nagtataglay ng second joy. Yan po yung, kung i-review niyo po yung mensahe niyan, nabi po ni Pastor, nagagalak ako kasi nakita ko na meron ng mga anak ng Diyos ng LLCC na nagtataglay ng tinatawag na pangalawang kagalakan. They are willing to give their life to God, to Father. Meron na po tayo dito, kaya nga po, masaya po yung ating mahal na pastor. Continue po natin. Baka naisin po natin na magtaglay. Kung sino man yung wala pang tinataglay, hinahamon pa tayo ni Job, sa buhay ni Job. Ay nga po, kung ano yung naranasan ni Job, we pray. Mag-pray po tayo na maranasan din po natin. Bakit? Sapagkat si Job, nagtagumpay po siya at tinataglay po niya. Kung wala po yung second joy sa kanyang buhay, hindi po siya magtatagumpay. Kasi sinabi po niya sa Diyos. Ano ba? Kung sino yung nagbigay, siya po rin yung kukuha. So, meron po tayong dalawang kagalakan. Yan po, awit 4:7. Basahin po natin. So, sabi nga po sa puso ko'y punuin. Pinuno ng lubos na kagalakan higit sa alak at so, yan po yung tatawag na tunay na kagalakan. Hindi doon nakadepende sa tinatawag na mga bagay na meron po tayo. Yung alak at inumin, yun po yung tatawag na unang kagalakan. Saan po yung matatagpuan? Yung alak at inumin sa tindahan. Yung alak at inumin represent ng mga bagay na kung ano yung meron tayo. At yung sabi nga doon, puso ko'y yung pinuno ng lubos na kagalakan. Ang ibig sabihin, punong-puno ka ng tatawag na pangalawang kagalakan. Saan po yung pangalawang kagalakan po natin? Sa ating amang Diyos. If you continue encountering with God, talaga naman po, hindi ka lang mapuno, kundi makilala mo yung iyong sarili at makilala mo rin kung sino ang Diyos, saan ka babanda at saan banda ang Diyos. Pero sinabi niya, ako yung iyong Ama
Hindi ba, sabi ko, nakakadurog ng puso? Ito ka lang. Pero ito ang Diyos. Pero sinabi, halika, ama mo ako. Tatay mo ako. At ibibigay, ang pangako niya, ibibigay ko ang lahat ng yan sa iyo. Walang problema. So, even sa isa pa po, Habakuk 3:17 and 18. So, basahin po natin. So, konektado po ito sa buhay ni Job. Sabi nga po doon sa Habakuk 3:17, kahit hindi mo ko pagpalain, ito mo sinabi, kahit wala akong aanihin, yung igos, walang bunga, yung ubas, yung olibo, kahit yung mga alaga ko patay na, yung mga baka, yung mga meron tayo, kung kahit wala tayo noon, sabi nga po ni Pastor, kahit walang kinakain yung buong pamilya, kung may pagmamahalan, masaya po. Kaysa doon, marami ka, pero laging nagkakagulo, nag-aaway. Walang pagkakasundo. Ganon din po sa ating Ama. Ano man sitwasyon ng ating mga buhay, meron man tayo o wala. Sabi nga po ng Diyos, dapat laging taglay-taglay mo yung ating tawag na unang kagalakan. Ay nga po, lagi ko po itong narinig sa mga natin. Linggo na po bukas. Ay, importante ito. Pinagkapirahan. Nakakalungkot. Ay nga po. Yung kanilang buhay ay nakadepende po kung anong meron sila at tayo. So, sabi nga po doon sa Habakuk 18, magagalak ako at magsasaya. So, sabi nga po sa Habakuk, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang aking Diyos na nagliligtas sa akin. Purihin po yung kanyang mga salita. Sabi nga po ni Haring David, sustain, yung tinatawag na joy of your salvation. Tayo po ba, natutuwa po ba tayo na meron na tayong kaligtasan? Pag sinabi niyo pong amen, malamang magbabahagi na tayo ng Sabi nga po naman, the joy of salvation is in you. At ano pong gagawin ng nagtataglay ng joy of salvation? Sabihin mo sa iyong kapwa, sister, meron pa akong galak kasi niligtas po ako ng Diyos. Pero, itong galak nito nag-uumapaw. Kaya po, kita ay babahagian sa galak na ito. Para makilala mo rin, sino ang nagtataglay ng tunay na kagalakan na meron po ako. Kaya po ba? Kaya po? As long as you have joy. So, ikaw na mayroong ikalawang kagalakan, willing ka nang ibigay yung buhay mo sa iba. O tinatawag kanino? Upang maibalik mo ito kanino? Sa Diyos. Sabi nga po, ang kagalakan pong ito ay hindi po nasisira ng kahirapan o ng pagsubok o sa piring. Kaya naman po ang mensahe ito, kailangan po nating taglayin sapagkat sinasabi na Nehemia 8:10, the joy of the Lord is my strength. Ang kagalakan ng ating Panginoon ay ang ating kalakasan. Ibig yung tinatawag na kapayapaan. Tinataglay po natin kung meron tayong, sabi nga po, yung kagalakan, wala na anumang takot o hiya na meron po tayo.
Sabi nga po, ang buhay po natin ay araw-araw po tayo nakikipaglaban. So, kailangan po natin ang tinatawag na second joy para yung tinatawag na lakas at kapayapaan ay sabi nga po, hindi lang maranasan, tataglayin po natin para sa katagumpayan ng kalooban ng Diyos na meron po tayo. So, yun lang po, purihin po ang kanyang mga salita. Sige po, magsitayo po tayo. Sumiga po tayo ng isang hallelujah. At sa oras po na ito, patuloy po natin, hingin sa Diyos. Encounter po natin siya ngayon sa oras na ito at patuloy na iparanas o sabi nga itaglay natin yung tinatawag na kagalakan. Let's pray and kneel to God. Father, gusto po namin magtataglay ng kagalakan na ito. Kaya naman, patuloy sa oras na ito, open the floodgates of heaven at i-boost po sa mga buhay ng bawat anak sa lugar na ito ang iyong tunay na kagalakan. Let's pray and let's shout! Hallelujah! Hinihiling po namin at nais po namin na tiglayin ang iyong tunay na kagalakan, Ama. Through encountering with you, Father, through knowing who you are. Hallelujah! Ama, maraming salamat po. Ibig sa mensahe mo, Ama. Patuloy na katakbuhin mo kami. Hallelujah. Father, sabi nga po, your greatness, your awesomeness, and your joy. Tinatanggap po namin ito, Ama, sa aming mga buhay. At patuloy na magpakahayag-hayag ka sa bawat isa. Saan man kami mapunta, Ama, mararanasan namin ang tunay na kagalakan na meron ka sa buhay na ito, Ama. Thank you, Father. Ama, patuloy na sa mamagitan ng mensahe ito, ng gawain na ito,
Ikaw ang siyang mapapurihan at ikaw ang siyang maitaas. Ang pangalan mo lang ang siyang madakila. Ang pangalan mo lang ang siyang maitaas. Kahit sa mga buhay ng iyong mga anak, Ama. Father, we thank you, Father. Lahat ng ito ay aming pinapapuran at pinasasalamatan sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen. Amen po ba? Napakapalad po natin. Super. Ito po. Announcement po. Iyak ko. Iyak po talaga ako. Kasi, hindi po nakakakilala sa akin, naalala ko po, dati po kong iglesia ni Cristo. Sa totoo lang po. Tapos naging Christian po ako. Ngayon ko po na-realize na mahal po talaga ako ng Diyos kasi sobrang dedicated po kami sa sa serving po namin sa Diyos. Pero na-realize ko po na yung pagsisilbi ko parang wala namang, hindi ko nararanasan kung ano yung nararanasan ko po ngayon. Kaya sobrang napakapalad ko po na nakilala ko po yung tunay na Diyos, katulad po ng inaawit natin kanina. So, yun lamang po. So, announcement po ngayong umaga. Siyempre, tuwing linggo po, 8:00 po ng umaga, magkita-kita po tayo dito sa ating sambahayan. At kami nga, sama-sama po nating purihin at kilalanin pa ang ating amang nasa langit. Na po. So, pagkatapos naman po nitong gawain po natin, tuwing umaga po, mula Lunes hanggang Biyernes po, meron po tayong gawain dito po sa ating church. So, panalangin po yan. So, 6:30 po yan ng umaga. And then, every Wednesday po, 3:00 ng hapon, dito rin po sa ating sambahayan, meron po tayong sama-samang panalanginan. Na po. So, ganoon din naman po, pinapanalangin po natin, especially yung ating bansa at yung ating pong church. Na po. So kung meron din po kayong prayer request, pwede nyo po yung i-request at sama-sama po yung ipapanalangin. And then mamaya po, 10:30 po ng umaga, so meron po tayong gawain para sa ating mga kids. So mga mami, nanyayahan ko po kayo na dali nyo po dito yung inyong mga maliliit na anak para po habang bata pa po sila, sabi nga po, madaluyan na po sila at makilala na po nila ang Diyos. And then hapon naman po, 1:30 po yan ng hapon, so sa mga dalaga at binata naman po yan. So ganoon din naman po, kung meron po kayong mga pamangkin, anak, na dalaga at binata sa bahay po ninyo, so maaari nyo na po silang i-invite. So kayo po yung maging daan para makilala po nila ang Diyos. So ganoon din naman sa mga kabataan po natin, yung mga kaibigan, best friend, kaklase. Invite po natin sila dito sa ating sambahayan para makilala po nila ang Diyos at maranasan din po nila kung ano yung nararanasan po natin. And then, nung nakaraang Friday nga po, ginanap po natin yung Encountering with God Fellowship. So, lagi ko pong sinasabi na sana po, tuwing last Friday of the month, ganito din kadami yung dumalo. Amen po? So, 7:30 po yan ng gabi. So, makita-kita po tayo next month sa huling Friday of the month. And then, thank you po sa nagdadala ng isang dakot na bigas. So, salamat po sa patuloy na hinihipo ng ating Ama para dalhin yung kanilang offering para po sa isang dakot na bigas. And then, yung ating naman pong cell group, para po sa grupo po ni Sister April, sa bahay po kayo ni Sister Esme. Thursday po yan, Huwebes, 3:00 ng hapon. Para naman po sa grupo ni Sister Je, sa bahay po ni Sister Mildred.
Sister Mildred, opo. Tuesday, Martes po yan, alas 4 po ng hapon. At